tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Minsan pa sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka, papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa araw po na ito at muli niya po tayong binigyan ng pagkakataon na may pagpatuloy ang pag-aaral po ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, nagpapasalamat po kami sa araw po na ito na niloob mo po na muli po namin maipagpatuloy ang pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo po sa amin sa araw po na ito. Tulungan mo nga po kami, O Diyos, na lahat po ng iyong mga salita na aming pag-aaralan sa araw po na ito ay maisapuso po namin at maisapamuhay po namin ito, O Diyos. Salamat po sa inyong sa karunungan na nanggagaling po sa iyo, Panginoon. At patuloyan nga po na hinihiling namin ang paggabay ng iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan sa umaga pong ito. Tulungan po kami na maunawaan ang mensahe ng iyong mga salita sa araw po na ito. Ama, pinagpapasalamat po namin na kami po ay malayang-malaya pa po na nakakapag-aral ng iyong mga salita, Panginoon. At nais naming ikaw ay maitaas sa araw po na ito. Nais ka po naming parangalan sa araw po na ito. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na niloob mo po na maibahagi po namin ang iyong mga salita sa lahat po na makakapanood ng live po na ito, Panginoon. Palagi po, ang papuri ay sa iyo po namin ibinibigay, Panginoon. Salamat po, Diyos. Walang ibang maparangalan, walang ibang maluwalhati sa pagbabahagi po ng iyong mga salita, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Ama, patuloyan po na binibigay namin sa iyo ang mataas na papuri at pagsamba sa araw po na ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus, Amen. Amen. Ayan, sa pagpapatuloy nga po ng ating pag-aaral sa salita po ng Diyos, tayo po ay nasa chapter 4 ng Hukom o
Judges po. Judges chapter 4. Basahin po natin. Sabi po dito sa mga talata. Sina Deborah at Barak. Verse 1, sabi po dito, nang mamatay si Aod, muling namuhay sa kasalanan ang mga Israelita. Kaya pinabayaan ni Yahweh na malupig sila ni Haring Jabin ng Azur, isang lungsod ng mga Kananeo. Si Sisara na taga Haroset na mga hintil ang punong kawal niya. Si Jabin ay may 900 karwahing bakal. Ang Israel ay binusabos niya sa loob ng 20 taon at dumaing kay Yahweh ang mga Israelita. Noon, si Propetisa Deborah na asawa ni Lapidot ang hukom ng Israel. Nakaugalian na niyang maupo sa ilalim ng puno ng palma sa kaburilan ng Ephraim, sa pagitan ng Rama at Bethel. Dito siya pinupuntahan ng mga tao upang makinig sa kanyang mga payo. Ipinatawag niya si Barak na anak ni Abinoam na taga Kades Naphtali. Sinabi niya rito, ipinasasabi sa iyo ni Yahweh na pumili ka ng 10,000 kawal sa lipin ni Naphtali at Zabulon. Isama mo sila sa bundok ng Tiabor. Lalabanan ninyo sa may ilog Sison, ang pangkat ni Sisara, ang punong kawal ni Jabin. Ngunit malulupig mo siya. Sumagot si Barak, lalakad ako kung kasama ka. Sinabi ni Deborah, kung gayon, sasama ako, ngunit wala kang tatamuhing karangalan pagkat si Sisara ay ipalulupig ni Yahweh sa isang babae. Sumama nga si Deborah kay Barak. Nanawagan si Barak sa mga lipi ni Naphtali at Zabulon, at sumunod sa kanya ang 10,000 kawal, at lumakad na sila kasama si Deborah. Verse 11, si Heber ay lumayo sa mga kasamahan niyang Sineo, buhat din sa angkan ni Hobab na biyanan ni Moises. Doon siya nagtayo ng tolda sa malapit sa kagubatan ng Zaananim, malapit sa Kades. May nakapagsabi kay Sisara na si Barak ay papuntang Tabor. Kaya tinipon niya ang 900 niyang karwahe at lahat ng kawal na mula sa Haroset ng mga hintil ay pinapunta niya sa may ilog Sison. Sinabi ni Deborah kay Barak, magpatuloy ka. Ang araw na ito ay inilaan ni Yahweh upang lupigin mo si Sisara. Pangungunahan ka ni Yahweh. Pumunta nga sa bundok ng Tabor si Barak at ang 10,000 kawal niya. Nang sumalakay, sina Barak, nilito ni Yahweh ay sina Sisara. Nagkanya-kanyang takbo ang mga kawal. Si Sisara naman ay bumaba sa kanyang karwahe at tumakas. Tinugis ni Barak ang mga karwahe ni Sisara hanggang sa Haroset na mga hintil at napatay nila ang lahat ng tauhan nito. Samantala, nakatakas si Sisara. Nagtago siya sa tolda ni Jael na asawa ni Heber, pagkat magkaibigan si Haring Jabin ng Hasor at ang sambahayan ni Heber. Nang makita ni Jael na papalapit si Sisara, sinabi niya, magtuloy po kayo sa aking tolda at huwag kayong mag-alala. Pumasok nga si Sisara at siya ay pinatago ni Jael sa likod ng tabing. Sinabi ni Sisara kay Jael, pahingin mo ako ng inumin, nauuhaw ako. Ang babae ay kumuha ng sisidlang balat ng puno ng gatas. Pinainom niya si Sisara, saka pinagtago uli. Verse 20, sinabi ni Sisara, diyang ka sa pintuan. Pag may humanap sa akin, sabihin mong wala ako. 21, dahil sa matinding pagod, nakatulog si Sisara. Nang makita ni Jael na ito'y tulog na, kumuha siya ng isang maso at isang tolos ng tolda. Pinukpok niya sa noo si Sisara ng tulos hanggang sa bumaon sa lupa. Sa gayon, namatay si Sisara. Nang dumating si Barak na naghahanap kay Sisara, sinabi niya,
Narito ang hinahanap ninyo. Pagkapasok ni Barak, nakita niya si Sisera patay na. Nakabulagta ito at nakabaon pa sa noo ang tulos. Ano pat ng araw na iyon, sa tulong ng Diyos ay natalo ng Israel si Haring Jabin. Patuloy nila itong ginipit hanggang sa tuluyang malupig. Amen. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Purihin po ang Panginoon. Amen po. Sa Judges chapter 4 nga po, sa nabasa po nating talata, ang mga pangunahing aral po na makikita po natin dito sa mga Hukom chapter 4 ay maaari pong gamitin ng Diyos ang sinuman. Amen po. Lalaki man o babae, upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin. Amen? Sa chapter na ito po, ay itinatampok ang pamumuno po ni Deborah. Ayun po, isang propetisa o babaeng propeta na gumanap sa isang mahalagang papel sa pagliligtas sa Israel mula sa pang-aapi ng mga Kanaanita. At ipinakita po dito na kahit na ang mga hindi gaanong kilala ay maaaring maging instrumento, gaya po ni Jael. Amen? Sa pagkamit ng tagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya at katapangan. Amen. Binibigyang diin din po nito ang kahalagahan dito po sa talata. Binibigyan din po nito ang kahalagahan po ng pagsunod at pagtitiwala sa plano ng Diyos. Tulad po ng nakikita po natin sa pagtitiwala po ni Barak sa patnubay po ni Deborah upang pamunuan ang mga Israelita sa labanan. At makikita din po natin sa chapter po na ito, si Deborah po ay isang babae. Amen? Siya po ay isang babae na nakaposisyon bilang pangunahing pinuno na nagpapakita po na maaaring gamitin ng Diyos ang sinuman. Ikaw at ako, upang matupad po ang layunin ng Diyos. Amen? Kaya wag po natin maliitin ang ating sarili. Tulad ni Deborah po na isang babae, tayo po ay pwede rin pong gamitin ng Panginoon. At habang si Deborah nga po na tumatayong pangunahing pinuno, siya ay kumilos na kasama ni Barak, na nagpapakita ng halaga ng pakikipagtulungan at pagbabahagi ng isang mahalagang tungkulin. At yun nga po, isang babaeng nagngangalang Jael. So, babae nga po ulit. Hindi po siya Israelita, pero siya po ay gumanap din ng isang mahalagang papel upang matalo si Sisera, ang pinuno ng hukbo ni Jabin. Ibig sabihin, siya po ay isang general ng kaaway. Pero siya po ay napatay ng isang babae na walang iba nga po kundi po si Jael. So maunawaan po natin dito na ang tulong at kapangyarihan po ng Diyos ay makikita po natin sa iba't ibang kaparaanan upang matalo ang mga kaaway. Ang tagumpay laban sa mga Kanaanita ay hindi po mangyayari kung wala po ang tulong ng Diyos. Amen po? Sinabi nga po dito sa mga huling talata sa verse 23, nang araw na iyon, pinagtagumpay ng Diyos ang bayang Israel laban kay Jabin, ang haring Kananeo. 24, sabi po dito, patuloy nila itong ginipit hanggang sa lubusang matalo. Amen? Kailangan po natin ang tulong at habag po ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Upang atin pong mapagtagumpayan ang ating mga espiritual na kaaway. Alalahanin po natin palagi na kung hindi po natin kasama ang Diyos sa ating buhay, wala po tayong katagumpayan. Kaya patuloyan po natin iasa sa Panginoon at ipagkatiwala sa Panginoon ang lahat po ng ating mga ginagawa o gagawin pa lang upang patuluyan po natin maranasan
ang tagumpay na mula po sa ating Panginoon. Amen po. Sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri at pasalamat. Salamat nga po sa kanyang mga salita at sa aral po na ating natutunan sa araw po na ito. Tulungan po tayo ng Panginoon na patuloyan po natin ipagamit yung buhay po na ito na pahiram po sa atin ng Diyos. Amen. Tayo pong muli ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloyan po kami na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan, Panginoon. At ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Salamat po na patuloyan mo po kaming sinasamahan, Panginoon. Patuloyan mo rin po kaming pinagtatagumpay. Patuloyan po rin namin pinaniniwalaan na kung wala po kayo sa aming buhay ay hindi po namin magagawa ang mga ipinapagawa nyo rin po sa amin. Kaya maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsama sa amin at sa tagumpay na patuloy nyo pong ipinagkakalob sa amin, Panginoon. At sa araw po na ito, sa mensahe ng iyong mga salita, tulungan mo nga po kami, O Diyos, na patuloyan po namin itong itanim sa aming puso at gawin kung ano po yung tama, Panginoon. Salamat po sa mensahe mo po sa amin sa araw po na ito. Purihin ka po, Panginoon, at patuloyan po na ang lahat ng gagawin pa po namin sa araw po na ito at sa mga susunod na araw pa po ng aming buhay, pinagkakatiwala po namin itong lahat sa iyo, Panginoon. Nawa po, wala po kaming ibang magawa, kundi yung kalooban mo lang po, O Diyos, at yung mga bagay na ipinapagawa mo lang po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, ang papuri, ang pagluwalhati, ang karangalan ay palagi po sa iyo namin ibinibigay, Panginoon. Maraming salamat po minsan pa sa pagsama niyo po sa amin at sa patuluyang pagsama sa amin, Panginoon. Purihin ka po, O Diyos. Muli po, sa iyo lamang po namin binibigay ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Papuri po palagi sa ating Panginoon. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, Lord unrestrained. This is our God, ever